O yung mga DDS, mga kababayan, nagkagulo, nangaulol. Bakit niya, Mr. Maravillas? Dahil sa pagpa-interview ni First Lady Lisa Marcos kay Katunying, kanya-kanyang banat po at paninira sa ating First Lady at sa Pangulong isang beses pa lang yan, mga kababayan, trending. Isabi ni Mrs. Lisa Marcos, bring it on anya, sige lang kayo. And because mga kababayan sa interview, marami ng officials ng ating gobyerno ang nananawagan na mag-resign na si Inday Sara bilang DepEd Secretary o na si Congressman Chua ng Manila. Tapos yung dalawang mayor, si Bacolod City Mayor Benitez, saka si Iloilo Mayor Triñas. Ngayon, kahit po si Laila de Lima po, sumanila na rin sa panawagan. Ayan po, de Lima to BP Duterte, resign or tell your family to stop its destabilization. Isama pa natin yung mga Makabayan Black na nauna na silang nananawagan. Kasi nga po, di man maasikaso ni Inday ang DepEd. Busy po, gulo yung isip niya, mga kababayan sa politika at lalo na po sa confidential funds. Doon nagsimula yung lahat, mga kababayan. Sumama yung loob ng pamilya Duterte dahil sa pagkawala ng confidential funds ni Inday. Bakit niya kasi, Mr. Maravillas, masama yung loob nila? Ako tingin ko, dahil po sa presidential fund, nakakabit sa confidential fund. Konektado yung confidential fund sa presidential plan. Tama ba? Sakto niya, Mr. Maravillas. Kaya po masama ang loob ng pamilya Duterte. Kadi ano niya, Mr. Maravillas, yung mga sinasabi ng mga DDS, vloggers and politikos. O ito po, mga kababayan, hindi matunawan siyari. Kung ano-ano na po yung inaakusa sa ating First Lady. O ito pa yung isa, si Mr. Sasot. Yung pinipila nilang mga pictures ni First Lady Lisa Marcos, yung mga pangit. Ayaw nila mag-post, mga kababayan, nung mga pictures ni Lisa Marcos nung bata pa at napakaganda. Gusto nila talaga papangitin. Di ba? Galit na galit niya, Mr. Maravillas, yan si Mr. Sasot. Kasi sabi ni Lisa Marcos, ni First Lady, di ko niya alam na lalaki pala niya siya. Ilalaki man talaga po. Kaya ang tawag ko sa kanya, Mr. Sasot. O yan siya po. Yan po si Mr. Sasot. Mga kababayan, yan na siya ngayon. Yan po si Mr. Sasot. Kaya may mga nabasa po ako sa mga post ng mga netizens. Kung ang tawag natin niya kay Mrs. Lisa Marcos, First Lady, ito naman si Mr. Sasot, Fake Lady. O, di ba? At sige nila ang akusa sa ating Pangulong Bongbong Marcos, tulad ni Maudigs, na tinawag na bangag, adik daw yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayun din ang sinasabi ni na Mr. Sasot at lahat ng mga minions, mga kababayan ni Maudigs. Ayun tuloy, kinalkal mga kababayan ng mga supporters din ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yung background ni Mr. Sasot. Ito si Mr. Sasot nang i-deport. Kaya pala ito nandito sa Pilipinas, umuwi, dineport.
Dineport po pala. In 2020, the Dutch government deported Alan Troy Sasot. At ito yung post niya. Sabi ni Mr. Sasot, just got my deportation order yesterday from the Dutch government. Ordered to leave right away. Need to leave immediately. Waiting for my flight now at the airport. Goodbye, good weed, cheese, fresh water, music, and gisilihade. Hello Manila, water. Milo Manila, water. Manila, dirty water. Umuwi siya tapos siniraan pa yung ating bansa. Ano niya yun, Mr. Maravillas, na sinabi mong, binasa mong gisilihade? Yung relax na buhay niya daw, doon mga kababayan sa Netherlands. Pero ano niya yun, Mr. Maravillas, na naka-highlight? Goodbye, good weed. Damo. Alam na ninyo yung damo rito sa... O, di ba? Hindi ko lang pwedeng sabihin dito, baka ma-restrict po tayo yung ating... Alam na ninyo kung ano yung damo. Good weed. Pagkatapos niya, Mr. Maravillas, ang lalakas ng loob nila na magsabi sa ating Pangulong Bongbong Marcos na adik, bangag. Sabi po ng matatanda dito sa amin, ang matinao, maginibo. Ang ibig sabihin sa Tagalog, ang mainakusa, siya yung may gawa. Tama ba? But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pagunlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, Aleco bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Ito yung aming Innova po. Lagi na pong matao dito sa aming gym. Na-set up na rin po yung mga brand new naming gym equipments. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum from South Korea po. Whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur. Sa mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang messenger sa Facebook, Chris Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ngayon, sa mga cancer patients naman po, try nyo po itong Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravillas. So, balikan natin, mga kababayan, itong mga kwento na sabi nga natin, naulol yung mga DDS at mga politiko na minions po ni Maudigs dahil po sa pagpa-interview ni Mrs. Lisa Marcos kay Katuning. Nagkagulo po sila. Kanya-kanyang banat po. O, diba? Pero sabi ni Mrs. Lisa Marcos, bring it on na niya. Sige lang niya kayo. Yung pamilya Marcos po, sanay na sa panlalait. Hindi man po tumatalab yung mga panlalait nila. Kaya lalong nauulol yung mga critics ni First Lady at ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung ano-ano na lang po inaakusa.
Tingnan ninyo ito. Sabi ni Harimao, post ito ni Ed Alunan. Sino ba to? Na yung dating DILG Secretary panahon ni Tabaco yata. Pero iba yung picture. Ed Alunan eh. Bullseye, Hari. Ano man ang bullseye dito na sinasabi po ninyo? O sabi ni Harimao, ma'am, bawal ang titulo ng royalty dito sa Pilipinas. Introduction pa lang po ninyo, Atty. Harry. Sablay na, may sinabi bang ganon si Mrs. Lisa Marcos na dapat itrato siya bilang royal family? Tama po? Yan ang problema dito sa mga sa mga DDS vloggers and politicos. You're putting words into the mouth of the First Lady. Nagtatahi-tahi kayo ng kwento. Wala mang ganong sinabi na itrato siya as royal family o maasta siya as like a royal family. Wala mang ganon. So ang sinasabi ninyo, bunga lang ng inyong mga imagination, pananaw ninyo, masamang pananaw sa isang tao. Wala nga niya tayong hari at reyna na talagang sumasamba ang mga subjects niya. Sino naman ang nagsabing sambahin sila? Sinabi ba ni Mrs. Lisa Marcos na kayo na mga nakapaligid sa amin, kasi ang aking asawa ay presidente, sambahin ninyo kami? May mga sinabi bang ganon? Di ba wala? So nagtatahi-tahi kayo ng mga istorya para siraan lang yung ating first family na turiwangan kayong isang abogado. Yung mga sinasabi ninyo, lahat imbento at kasinungalingan. Walang ganong sinabi po. Hindi ganon ang demokrasya sa Pilipinas. Nasobrahan nga po yung demokrasya. Kung sa ibang bansa, baka kung ano na yung inabot ninyo sa pag-disrespect sa isang leader. Kaya lang sanay na po ang pamilya Marcos na pagsabihin ng kung ano-ano. I-try ninyo itong mga pananalita na binitawan ni Baste, binitawan ni Maudigs, na tinitreten yun mismong presidente. Tinitreten na mismo yung buhay ng isang Pangulo. Kung baga anong abutin ninyo. Pero dito, ang ginawa lang ni Mrs. Lisa Marcos, nagpa-interview. Tapos nagwawala na kayo kung ano-ano na yung mga pinag-akusan ninyo na gusto na silang sambahin. Wala man tayong narinig sa interview po. Kayo lang naman yung nagsabi ng ganon. At yung demokrasya dito sa ating bansa ay buhay na buhay. Kaya nga buhay pa kayo. O diba? Yung mga pinagsasabi ninyo, aros hindi na makain ng aso. Pero tingnan ninyo, buhay na buhay pa kayo. Hindi ko maintindihan bakit sa tingin ninyo dapat nagkakautaw sa inyo ang Vice President. Hindi, in fact, dahil wala kayong mandato, Madam First Lady, walang obligasyon na magkautaw sa inyo ang Vice President. Sinabi ba ni Mrs. Lisa Marcos na magsaludo sa kanya? Maging subservient yung Vice President sa kanya kasi siya yung First Lady? Nasaktan lang si Mrs. Lisa Marcos kasi asawa niya yung inaaliposta ninyo. Inaaliposta ng tatay ni Inday at si Inday sumama doon sa rally. Hindi lang po once but twice na ang panawagan, Marcos resign. At mismo kayo nandun. At sinabi pa ninyo, very proud kayo, naghihintay lang kayo ng go signal na lusubi na yung Palasyo Malacanang. Imagine that. At si Inday pa selfie-selfie, pangiti-ngiti pa, habang pinagmumura ang ating Pangulong Bongbong Marcos na nasa abroad. Iniwan pa man din siya bilang caretaker. Tama ba yon? Sige nga, kayo daw yung nasa posisyon at gawin ng mga Marcoses ang pinagagawa ninyo sa kanya. Si Laila de Lima nga, ipinakulong. May narinig kayo kay Laila de Lima, Senadora Laila de Lima, ng ganon katitinding mga pananalita na binabitawan ninyo sa ating Pangulong Bongbong Marcos at pati sa First Lady? Di ba wala?
Ano inabot ni Laila de Lima? Pinakulong. O ngayon, nakalabas. Bakit? Napatunayan po na may naman yung kaso, gawa-gawa lang. Napaya kayo ngayon. So okay lang kung kayo yung gumagawa ng masasama sa inyong kapwa. Ngayon, wala mang sinabi na kung ano, na pagmumura. Very polite pa nga yung interview. Pero tingnan ninyo ang inyong mga pinagsasabi. So binabaliktad po ninyo, kayo ang feeling na mga hari dito sa Pilipinas. Kung umasta kayo para kayo mga hari, wala na kayo sa posisyon, kayo pa ang gustong masunod. Gusto ninyong diktahan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Tama ba yon? Tapos na yung inyong panahon. Tapos ikaw, Hari Roque, wala ka man appointment, pero nakikipag-negotiate ka sa China. Sino man nag-appoint sa'yo? Ano yung iyong personality, representation? Tama ba yon? Yan ang problema po sa inyo eh. Wala pong sinabi si Mrs. Lisa Marcos na sumaludo sa kanya si Inday. Hindi lang niya pinansin. Wala ba siyang karapatang masaktan? Nagpakatotoo lang siya kung ano yung kanyang nararamdaman kasi unang-una wala mang ginagawang masama sa inyo ang pamilya Marcos. Ano bang ginawa na masama ng pamilya Marcos sa inyo? Bakit nanggagalaiti kayo? Dahil doon sa confidential fund? Si Inday mismo yun ang sabi na okay na. Tapos galit na galit kayo kay Martin Romualdez. May masama bang sinabi si Martin Romualdez? Kung ano yung sinabi ni Inday, I leave it anya to the decision, to the wisdom of Congress. Masama pala yung loob niya. Yan ang problema sa inyo. Double talk kayo ng double talk. Sabihin ninyo kung gusto ninyo, ayaw ninyo. Magprangka kasi. Isanay na sanay kayo na magsalita ng pabaliktad. Sasabihin ayaw, gusto pala. Sasabihin tatakbo, o hindi tatakbo, tatakbo pala. Ba't hindi ninyo sabihin ng diretso, tatakbo ako? Gagamitin ko yan na confidential fund para sa plano ko sa 2028. Magsabi kayo ng diretso para maintindihan ng ating Pangulo at ng mga mamamayang Filipino. Sanay na sanay kayo na magsalita ng pabaliktad at tuwang-tuwa pa kayo. Ngayon sasabihin ninyo, inaakusa ninyo yung First Lady na gustong magsaludo. Gusto niyang magsaludo si Inday. Wala mang sinabing ganon. Kayo ang may obligasyon na respetuhin ang Vice President dahil napakalaking mandato ang ibinigay sa kanya ng taong bayan. So you demand respect. Pero kayo, hindi kayo marunong rumispeto. And di mo ba alam na ang respeto ay hindi yun hinihingi, hindi yun dinidemand? Umakto kayong karispe-respeto, irirespeto kayo. Yan ang pagmumuka ninyo. Yan mga ugali ninyong para palamura. Yan ugali ni Inday na childish at tinawag pa niya si Martin at tambaloslos. You demand respect? Karispe-respeto bang taong ganon? Tapos isang sheriff, binugbog niya, may ganong taong karispe-respeto? Yung mga ugali ninyo, kababaing tao at vice-presidente, puno yung katawan ng tato, and you demand respect? Nagalitan niya sila Mr. Maravillas kasi sinabi ni Mrs. Lisa Marcos nang kumustahin ni Tunying. Ito yung kinagagalit nila, yung tanong ni Tunying, sa pamilya po, kumusta kayo bilang isang nanay? Ang sagot po ni Mrs. Lisa Marcos, tingin ko po, wala man siyang ibig sabihing masama. Minasama nila. Pero di ba may kids, mabait naman? Pero di ba may kids, mabait naman? Wala pa akong naririnig na may binugbog sila or may tato sila. Na-trigger sila noon. Tinamaan kasi po yung pag-uugali nilang balasubas, yung ugali nilang kalye na ipinagmamalaki pa nila. I think very innocent yung sagot. Di ba normal yon sa isang nanay? Nasabihin niya, tinatanong kasi yung kumusta naman yung mga anak. So sinagot ni honest answer yung ibinigay kay Katunying ni First Lady Lisa Marcos. Okay naman niya yung mga anak ko. Mabait naman. Hindi ko pa niya nabalitaan na may binugbog sila. Iniisip nito kasi guilty kayo
Basagulero kasi kayo. Kaya iniisip ninyo, patama kay Inday na may binugbog. Niya, totoo naman po. Yung pamilya Marcos po, wala man tayong nabalitaan dito sa mga anak po ng mag-asawang Bongbong at Lisa na may binugbog sila. Nasasaktan kayo kasi si Inday may binugbog. Mismo anya Mr. Maravillas at nabanggit na walang tato. Totoo naman po, malinis yung itsura, walang tato, hindi nila hilig. Tapos sabihin ng mga minions, minasamaan niya yung tato. Nga diba, karamihan sa may mga tato mga kababayan at mismo noong panahon, pag may tato, galing muntik. Mga miyembro ng Sige-Sige Sputnik. Labas-masok sa kulungan. Di ba yun ang may mga tato? Masisimo na ganon yung pananaw ng First Lady na pag may tato, hindi maayos. And that is the general understanding ng maraming tao. Kasi nga po, yung tato associated sa mga kriminal. Di ba? Sa Bible po, bawal yung pagmamarka ng mga ganyan sa katawan. Ayan po. In Hebrew Bible, forbade tattooing. Leviticus chapter 19 verse 28, you shall not make gashes in your flesh for the dead or incise any marks on yourselves. Palibasa, hindi kayo nagbabasa ng Bible. Ang katawan natin po, templo ng ating Panginoon na dapat natin iniingatan kasi hindi man natin ito pag-ari yung ating katawan. Yan ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20. Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price. So may value po ang ating katawan. Dapat hindi natin disrespect. Mga gawain ganyan, gawain po yan ng mga pagano nung nagsimula pa nung mga panahon in ancient history. Karamihan nga po sa mga may tato noon, mga slaves. Simbolo siya ng mga slaves. Pero kung gusto ninyong gawing library at periodiko ang inyong katawan at punong-puno ng kung ano-anong mga sulat at drawings, inyo yan. Bahala kayo sa buhay ninyo. Ngayon, wag lang kayong nagagalit sa sinabi ng ating First Lady kasi yun ang kanyang discipline sa kanyang pamilya. Wala ba siyang karapatan? Yun ang pagpalaki niya. Malinis sa katawan, may good manner sila, well disciplined, hindi mo marinig na napaaway, nakipagbugbugan. Minamasama ninyo kasi bullseye yung mga pag-uugali ninyo. Di ba? Ugaling kanto. Kaya nga yung mga bibig ninyo, ang nilalabas ng inyong mga bibig, lahat masasama at kasinungalingan. Sanay na sanay kayo sa pagsisinungaling. Ito pa yung isang sinungaling. Si Mr. Sasot, mga kababayan, ano ang pinagsasabi niya rito? Sabi niya rito, this is the same reason why I am bad at lying. Yung pagkatao mismo po ninyo, Mr. Sasot, is a lie. Yung personality niyo is a lie. Nalito nga si Mrs. Lisa Marcos. Hindi ko niya akalaing na siya is a guy. Lalaki palaan niya siya. Bakit? Ang postura ninyo, ang gayat ninyo babae. So it's a lie. Misrepresentation. Di ba? So sinong maniniwala sa inyo? Ang naniniwala sa inyo, katulad lang ninyo, mga sinungalin din. Hindi nga kayo maniwala na ang pagkatao ninyo ay lalaki. Yung sarili ninyo, niloloko ninyo. Kaya kami, ang tawag namin sa inyo, Mr. Sasot.
Yan o, napakalinaw ang itsura po ninyo, Mr. Sasot. Tapos sasabihin ninyo, I am bad at lying. Yung mismong pagkatao ninyo is a lie. Tama? Sarili ninyo, hindi ninyo paniwalaan. Niloloko nga ninyo yung sarili ninyo. Kami pa. Yung ibang tao pa. Hindi nga kayo maniwala na lalaki kayo. Yan, maniwala sa inyo. May sira din sa tuktok. Sabi niya rito, my facial expressions always betray me. This is how FL's face ended after she said, I was always kind to Sarah. This is the face I give when I want to say char with my face. Ganyan daw, char. Yun naman talaga po. Ang ibig sabihin ni Mrs. Lisa Marcos, pinakitaan siya ng maganda. Pero yun ang ibinalik niya sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya sumama yung kanyang loob. Hindi man siya itrinatong inapi-api siya, pinahiya, pinagsasabihan ng kung ano-ano tulad ng pinagsasabi ni Mau Diggs sa ating Pangulong Bongbong Marcos. May narinig kayo galing sa first family ganon or any member ng kanyang pamilya, ganun katindi ng mga masasamang salita. Pagkatapos, nagpa-interview lang si Mrs. Lisa Marcos at nagsabi siya ng kanyang damdamin, ng kanyang saloobin. Wala mang mga masasamang sinabi. Truthful lang siya na siya ay nasasaktan. Galit na kayo. Gusto na ninyong mag-uramintado. Yan kasi, truth hurts. Lahat kasi katotohanan ang sinasabi ni Mrs. Lisa Marcos. Kaya kayo nasaktan. Truth hurts. Kaya tama po itong sinabi ni yung isang novelist. Ito po, si O'Brien, sabi niya, the most dangerous liars are those who think they are telling the truth. Yan daw ang pinakang peligroso na taong sinungaling. Ano daw yung pinakang peligrosong taong sinungaling? Yung iniisip niya na siya ay nagsasabi ng totoo. Tulad po mga kababayan ni Harimau, ni Mau Diggs, at kanyang mga minions tulad ni Mr. Sasot, naniniwala sila na sila ay nagsasabi ng totoo. Ito pa, ang sinabi ni Mr. Sasot, lalaki po yan, mga kababayan. Baka maloko kayo, lalaki yan. Sabi niya rito sa pinablisito kapo ng gikan sa China, ay gikan sa masa para sa masa. Hindi natin nakita si Bongbong Marcos na standing behind or defending Inday Sara Duterte. He never spoke about what the Martin Romualdez-led House of Representatives was doing to VP Sara. Ang tanong natin, ano bang ginawa ni Martin Romualdez na masama kay Inday Sara? Di ba si Inday Sara, yung nagsabi ng tambalos-los ka? Si Martin Romualdez, yung Congress, tinanggal lang naman si the little girl for plotting against Martin Romualdez. Wala bang karapatan yung Congress, si Martin Romualdez, na tanggalin ang isang tao na pinag-ambisyonan ng kanyang posisyon? Wala ba siyang karapatan na i-protect niya yung kanyang sarili? At despite ng nangyari, trinatong maayos. Several times nag-reach out si Martin Romualdez. Inisnab ni Inday. At never na maringgan natin ng masasamang pananalita si Martin Romualdez. Or kahit na nga po yung Congress. Ngayon lang naman yung ilang mga congressmen na nanawagan na for Inday to resign. Tulad po ni Congressman Chua ng Manila. Kasi hindi na consistent yung kanyang mga galawan sa policy ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya sabi ni Chua, tigilan mo anyang pagpretend na you are supporting the Marcos government. Kasi kitang-kita naman kung ano ang iyong galawan. Kasi pumunta ka doon sa nananawagan
para mag-resign yung ating Pangulo. So tama naman yung sinasabi ngayon ni Congressman Chua, maging yung mga mayors. Saan kapulutin yan? Yun din ang sinabi ni Mrs. Lisa Marcos. Kaya niya, masakit ang aking loob. I was hurt. Pupunta ka doon sa ano? Tama ba yun? Sabi ni Lisa Marcos. Tapos kayo, you're demanding na i-defend. Dapat i-defend ng ating Pangulong Bongbong Marcos si Inday. Pasalamat na nga lang kayo na yung ating Pangulong Bongbong Marcos ay nananahimik. I'm sure alam niya kung ano yung mga pinagagawa ni Inday. Ini-ignore na lang niya. Sabi dito, nakita naman natin si Inday Sara ay binanatan last year. Pero hindi natin nakita si Bongbong Marcos na standing behind or defending BP Sara. Di ba? Baliktad talaga niya, Mr. Maravillas. Last year po, at before the election pa nga, during the campaign, ang bumabanat, pamilya ni Inday. At ngayon, lately, pamilya pa rin niya ang bumabanat. Walang bumabanat sa kanya. Kami lang ang bumabanat. Kasi nakikita namin kung anong mga kabulastugan na kanyang ginagawa. At wala kaming instruksyon galing sa Palasyo Malacanang. Ginagawa namin ito on our own. Kasi nakikita namin mali. Ganon lang. Hindi tulad sa inyo na parang mga robot na disusi. He never spoke about what the Martin Romualdez-led House of Representatives was doing to Sara. At the end of the day, it was the supporters, the ordinary people who stood behind Sara Duterte. I think this should be a lesson to you, Madam BP. At the end of the day, ang mga ordinaryong Pilipino na nagmamahal at sumusuporta sa inyo ay sa inyong tatay. They are the same people who will be behind you all throughout. Kasi alam nila ang quality ng inyong governance. Alam nila ang inyong kakayahan. Ang inyong tapang. Hindi nga niya may defend ng maayos yung budget ng DepEd. Laging humingi siya ng saklolo na magpaliwanag yung undersecretary, imbis siya. Di ba? At sabi mismo ni Congressman Chua, wala man siyang significant na achievement, accomplishment sa DepEd, kaya panahon na mag-resign. Di ba? Bagsak yung quality of education. Ano ba? Ay yung waste of time niya. Yung sinasabi niyang cuts up Fridays. Wala mang epekto po sa quality ng edukasyon sa ating bansa. Yung sinasabi ninyong performance, malamang yung mga surveys funded ng Beijing. Hindi ninyo kami mauuto sa mga propaganda ninyo. Pero nabasa mo niya, Mr. Maravillas, na ito palang si Mr. Sasot, mahilig sa fundraising. Ganon, mga kababayan. Nabasa ko po. Ito may nag-share sa akin Na-open na niya, Mr. Maravillas, yung tinatawag na can of worms. Sabi dito sa amin, dai ngani magparairo, nganing dai maramog, ki-o-di-o. Di ba? Ayan po, si Mr. Sasot, mga kababayan. Mahilig sa fundraising. Senior po ito ni Mr. Rene Astudillo. Sabi niya, Alan Troy Sasot has a history of begging for money. Mahilig po mangingi. And karamihan po sa mga DDS vloggers, ay, singingi. Pangkape, Gcash, pag may sakit, ingi nang ingi. Ginagawang milking cow, ginagawang gatasan, mga kababayan, kayo na mga nanonood. Ganon sila kaabusado. Mga karamihan sa kanila, mga oportunista po. Sasabihin, nakikipaglaban sila para sa bayan, pero hingi nang hingi. Di ba? At mahilig sa sabi, may mga parinig, pakulay naman niya. Yung tawag dito, yung sinisend po sa YouTube na iba-ibang kulay at may amount. Sa akin, may nagbibigay din, pero never akong humingi.
Papasalamat na lang ako, pa isa-isa may nagbibigay ng ilang dollars. Sabi ko, salamat po. Pero never na ini-emphasize ko yon kasi nahihiya ako, may hiya ako. Sabi ko nga po, ako nagkasakit last year. Ngayon ko lang sa inyo sinabi. Na-ICU po ako. Kaya nga po ako na tawag dito, pumayat ako. Tumanda yung aking itsura, umitim. Maraming mga nanonood sa atin, nagtataka, nakakahalata, nagme-message sa akin, hindi ko po sinasagot. Hindi ako sumasagot sa kanila. Ayaw kong i-share sa inyo yung aking mga dinadanas na pains nung magkasakit po ako. Kasi ayaw kong kinakaawaan ako ng sino man at gamitin itong aking channel para mangwarta po. Tama? Hindi tayo ganon. Wala tayong ugaling ganon. Manipis po yung aking muka kahit ako pangit. Tanggap ko na ako ay pangit pero wala tayong ugaling ganon po. Pero itong taong ito, yan ang sabi rito po. Alan Troy Sasot has a history of begging for money. Nakapublish niya mismo. Yan ang pera. Yan, 100 euro, 20 euro. Yung nag-donate sa kanya. Kasi siya, nag-fundraising siya. Mahilig siya sa fundraising. Hi, I'm Sas, a Filipina transgender girl, aspiring to become an international relations scholar and practitioner of diplomacy. I would like to open doors and carve a path in a field not normally associated with an Asian woman of transgender experience. The field of international relations and diplomacy is one of them. A field that can surely benefit from having thinkers and doers reflecting the diversity of humanity. Unfortunately, I cannot afford the tuition fee. After finishing my bachelor's last year, putol na yung post. So, alam na kung ano yung ibig niyang sabihin na cannot afford niya, pinost niya yon. And so, yung mga nakabasa, nagbigay po ng donation. Nangingi ng pang-tuition po, madaling sabi. Tapos ngayon, napakayabang. Di ba? Kung magyabang mga kababayan, abot langit ang yabang. Huwag kami Mr. Sasot. Ako, kahit po mahirap kami, iginapang ko mga kababayan at ng aking magulang yung aking pagtatapos. Pero, hindi kami nanghingi sa kahit kanino man. Ako po, nakapagtapos, working student ako. Nag-reporter po ako at age 17. Second year college pa lang ako po, reporter na ako. And that was in 1984. At naglalakad lang po ako, 5 kilometers galing sa bahay papuntang istasyon. At doon na rin po ako natutulog para tipid sa pamasahe. Hanggat nakapagtapos ako, ganon. Hindi ako humingi. Nagpagal ako, nagpawis. Hindi na kaya ng magulang ko na ako patapusin po. Kasi tinamaan ng El Nino noon. Drought. Sabi ng tatay ko, dito ka na lang niya. Sabi ko, pa, gagawa ako ng paraan para ako makapagtapos. Hindi po ako nangingi. Nagtrabaho ako kahit sa tatay ko harvest ng palay. Tapos binibigyan ako ng share para gamitin kong pang-tuition ko sa opening po. Ganon, pero mag-fundraising po. Punta ako sa kahit sa mga relatives namin. Hindi po. Hindi ko ginawa. Pero ito si Mr. Sasot. Pero kung magyabang po, kala mo kung sino. Ito, pakinggan po ninyo. Si Tipi ito, nang magkaaway na, magbarkada sila ni Sasot. Ngayon, nang magkaaway na, binulgar yung gawain. Di ba, nag-fundraising ka? Yung
Pakinggan ninyo mga kababayan. Ito yung sinasabi rito. This was what the First Lady was talking about. Yung pro bonoan niya. Kasi nawakan yung kaso, cyber libel. Humingi ng tulong sa law office ni First Lady po. Pagkatapos, after 2 years mga kababayan, yung kaso, biglang nakipag amicable settlement. Nakipagkasundo, amicable settlement mga kababayan. Inabandon yung i-pro bono naman yon pati. Ito yung kinikwento ngayon ni TP po. Pakinggan ninyo. Ito yung kinikwento ni Mrs. Lisa Marcos doon sa interview ni Kato Nying. Pakinggan ninyo po. Tapos, di ba nag-fundraising ka pa ng para i-demanda si Jover Laurio? Nag-raise ka pa ng halos 1 milyon? Nag-raise daw ng 1 milyon, haros. Ay sabi ko, may problema to. Tapos, sa taas ng pinag-aralan mo, palengke ka pa din. Para kang palengkera pa din. Yan. Tapos, di ba nag-fundraising ka pa ng para i-demanda si Jover Laurio? Nag-raise ka pa ng halos 1 milyon? Tapos, unang hearing, inatras mo yung kaso? Ay sabi ko, may problema to. Tapos, sa taas ng pinag-aralan mo, palengke ka pa din. Para kang palengkera pa din. Taasan niya ng pinag-aralan mo, tapos parang palengkera ka pa rin. Sabi ni TP po. Ito pa yung isa. 2 siyang video. Isinare sa akin po. Bakit kayo? Sa panahon na napapakinabangan mo pa ako, nauutangan mo pa ako ng 2,000, walang issue sa'yo na may pera ako. Pero, noong nahiwalay na tayo ng landas, siguro hindi man ako napapakinabangan, bigla naging issue na. Sa panahon na napapakinabangan mo pa ako, nauutangan mo pa ako ng 2,000, walang issue sa'yo na may pera ako. Pero, noong nahiwalay na tayo ng landas, siguro hindi man ako napapakinabangan, bigla naging issue na. Nung napapakinabangan mo anya ako, inutangan mo ako ng 100,000 pesos, okay lang anya sa iyo. Pero ngayon anya, na hindi mo na ako napapakinabangan, may issue na sa iyo. May ganon mga kababayan. So ito yung mga ori ng mga propagandista po ni Maudigs at saka ni Inday na gusto ninyong paniwalaan. Sige, makinig lang kayo sa kanila. Hindi man namin problema yan. Di ba? Doon kayo maniwala dito sa mga sinungaling na to. Na ang sabi ng isang novelist na si O'Brien, mga kababayan, the most dangerous liars anya are those who think they are telling the truth. Pero sabi ko nga mga kababayan, talent din siya. Ang ganon. Yun ba ang alam mong ang sinasabi mo kasinungalingan? Pero yung mismong sinasabi mong kasinungalingan, pinaniniwalaan mong totoo. Di ba? Special talent din yan. Ayan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.